Mga minamahal na kapatid, magandang gabi. Alam niyo kung pag-usapan natin ang ketong sa Biblia. Ang ketong ay kumakatawan sa napakabigat na problemang dala-dala ng tao. Ito yung problemang walang kalutasan sa panahon ng ating Panginoon maliban sa himala ng Diyos. At ang ketong din naman ay sumisimbolo sa mga pasaning problema ng mga Kristiyano, ng lahat ng tao. Mabibigat, anumang klaseng problema ito. Maring tayo ngayon ay mayroong kinakaharap ng problema o mayroon tayong kasalukuyang pasang-pasang problema. Paano natin mapagtagumpayan ito? Now, dito po sa ating pag-aaral ngayon sa prayer meeting, tignan natin ang isang tao nagtataglay ng isang mabigat na pasanin simula pa ng kanyang pagkasilang. At ito'y napakabigat at paano niya ito napagtagumpayan. Basahin natin ang Matthew chapter 8. Ang tawag ito ay isang ketongin. Matthew 8 verse 1 hanggang 4. Ito po ang sabi. Nang bumaba si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. At lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako. Iniulat ni Jesus ang kanyang kamay at ginawakan niya ito na nagsasabi, ibig ko, maging malinis ka, at nalinis ka agad ang kanyang ketong. At sinabi ni Jesus sa kanya, ingatan mong huwag sabihin kaninuman, kundi humayo ka, magpakita ka sa pari at ihandog mo ang mga kaloob na pinag-uutos ni Moises bilang patutuo sa kanila. Ito ang salita ng Panginoon na pinamaganda nating Panginoon, pinagaling ang ketong. Tayo po natin. Panginoon, salamat po sapagkat kung paano po ang ketongin kinaharap ninyo at pinagaling ninyo. Na ito ay sumisigulong po sa mga pasaning problema namin ang tulad ng ketong na walang kalunasan maliban lamang sa iyo. Kaya naman kami nagpapasalamat sa pagkakang salita ninyo ay bukas para sa amin. Marahil meron kami kinakaharap na problema, darating na problema. Tulungan niyo kami na magtiwala sa inyo sa pamamagitan po ng katotohanan ng inyong salita. Ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Alam natin ang Panginoon nagturo sa bundok ng Olivo at napakaraming tao. Pero sa kanyang harapan, sa kanyang kapaligiran, palibot ay ang mga alagad, mga apostol. Na totoo, sila ang tinuturuan kung ano ang mga katangian ng isang mga mananampalataya o mga ligtas. Tinuruan sila na sila mapagpakumbaba, na sila mahabagin, at daranas sila ng mga pagsubok at pagkatapos ng turo ng Panginoon ng iba't ibang mensahe tungkol sa pagiging asin, ilaw, at ngayon siya po ay bumaba na sa bundok upang lahat ng kanilang natutunan, mga alagad nito, ay kanilang ilapat sa ministeryo, sa kanilang mga buhay. Kaya ngayon, sa kanyang pagbaba sa bundok na ito, hindi po nagkataon na mayroong sumalubong sa kanya ay isang ketongin. Alam naman natin, ang Panginoong Hesus, siya ay isang Diyos. At sadyang bumaba ng Panginoon para ipakita sa mga alagad na ang kanilang mga ministeryo ay upang abutin, harapin ang iba't ibang kabigatan ng mga tao na nangangailangan ng tulong. At isa na rito, ang aktual na halimbawa ay itong ketongin. At dito makikita natin ang pag-asa bilang mananampalataya sa ating buhay kung paano pagtagumpayan ang mabibigat nating problema na marahil darating o dumarating na o sa kasalukuyan nakapagpapabigat ng iyong balikan. Paano natin ito mapagtagumpayan? Now, dito po sa ating binasa, napakalinaw po na mapagtagumpayan natin ang ating mga kasalukuyang problema. Unang-una, umasa tayo. Umasa tayo na si Jesus ang unang kumakatagpo sa atin.
Siya yung una talaga. Ganito ang sabi sa verse 1 and 2. Ng context nito, katatapos na ng mensahe o pangaral, ngunit ini-apply ng Panginoon. Sa katuwid, alam ng Panginoon na mayroon siyang haharapin. Nang bumaba si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. At lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis. Wow. Ito po yung katotohanan sa atin. Nakapag tayo po ay nasa kasalukuyang problema, pasan natin, ano mong problema ito, ano mong ketong ito, spiritually, marahil karamdaman, sakit, cancer. Kung ikaw po ay maasa sa Panginoon, unang-una siyang kumakatagpo sa iyo. Hindi kanya pababayaan. Kinatagpo niya ito. So, dahil siya kinatagpo ng Panginoon, nakita niya bumababa patungo sa kanya, itong ketong ito, sinamantala niya ang pagkakataon. Tatlong kanyang ginawa rito. Una, lumapit siya kay Jesus. Yun ang talagang kailangan natin kapag tayo ay nasa bigat ng problema. Dapat tayong unang lumapit kay Jesus. Hindi siya kung kanino lumalapit. Na alam natin, siguro marahil itong kitongin ito, marami na siyang nilapitan. Mga pare marahil, ayon doon sa Leviticus, sa Old Testament, pero hindi siya napagaling. Pero kanyang umaasa siya na sa paglapit niya sa Panginoon, siya ay mapapagaling. At sa kanyang paglapit, ikalawang ginawa niya, lumuhod siya. Pag sinabing luhod, ano mga kapatid, pagka may isang tao na gustong patayin ang tao, kailan lumuhod siya? Ibig sabihin, buhos na ang kanyang pagsuko. Wala na siyang magawa, kundi ang isuko ang kanyang buhay. Ganon din tayo. Huwag natin din ipagmalaki na mayroon pa tayong alas bago natin bigay sa Diyos ang ating totoong pagpapakumbaba. Ano ang problema natin? Kahit maliit lang. Kailangan lumuhod tayo. Lord, ikaw ng pag-asa. At pagkatapos, ano sunod? Nanalangin siya. Humiling ang taong ito. At anong hiling niya? Tingin sa verse 2. Ang sabi niya, sumagot sa kanya ang isang kitongin. Lumapit sa kanya ang kitongin. Anong sabi? Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako. Ito ba isang panalangin na may pag-aalinlangan? Hindi. Ito yung tamang panalangin sa atin. Every Wednesday, nananalangin tayo. Dapat matuto na tayong manalangin ng tama ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano hinihiling ng tao ito? Panginoon, kung ibig mo, kung luluubin mo, ang kanyang paglapit at pagluhod, hinihiling niya ang kalooban ng Panginoon. Tanging kalooban lamang ng Panginoon ang makatutugon sa atin. At yun ang ginawa rito. Nanalangin siya at ipinagtapat niya ang totoo niyang kabigatan. Kung ibig mo, mapapagaling mo ako. Sa example lang sa Bible, kilala natin si Bartimeo. Si Bartimeo din umaasa sa Panginoon. Narinig niya tungkol sa Panginoon, pero bulag siya. Pero isang beses kinatagpo siya ng Panginoon. Hindi aksidenteng dumaan ng Panginoon doon. Kundi kinatagpo siya sapagkat sa dami ng mga tao, si Bartimeo ay kilala ng Panginoon. Kaya nung tawagin siya, bulag siya. Mahirap siya, pulubi siya. Pero tanungin siya ng Panginoon, ano ang nais mong gawin ko siya? Well, gagaling ba si Timoteo sa kanyang pagkabulag kung humingi siya ng pera para pandoktor? Gagaling ba si Bartimeo sa kanyang pagkabulag kung hihingi siya ng itong kayamanan para matustusan ang kanyang karamdaman? Hindi po. Ang sabi ni Bartimeo, Panginoon, ibig kong makakita muli. Hiningi ni Bartimeo yung kalooban ng Diyos at yung kanyang kailangan sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon sa John chapter 15, hanggang ngayon hindi kayo humingi sa aking pangalan. Humingi kayo at ibibigay mo. So, yun po yung kailangan natin. Manalangin tayo ayon sa kanyang kalooban. Kalooban niya ang dapat masunod. Panginoon, may problema ko ngayon. Ipakita ko sa akin kung anong kalooban ninyo. Alam naman natin, Romans 8:28, in
everything God works together for good. For what? For His will for us. May kalooban siya sa atin para sa ating kabubuti. Yun ang ating hilingin. Ikalawa, umasa tayo na si Jesus ay nakikinig sa atin. Hindi lamang tayo nakikita ng Panginoon, kundi nakikinig siya. God, balikan ko lang yung Psalms 139 verse 2 tungkol sa katangian po ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Psalms 139 verse 2, iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo, nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Kaya aksidente kaya ang pagkakadating ni Christ doon sa kitongin ito? Wala dito hindi. Sapagkat alam ng Panginoon kung sino yung umahanap sa Kanya, tumatawag sa Kanya, sa kanilang puso. 37, Psalms 37, verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the secret prayer of your heart. Galing po nun. So dito po, ikalawa, umasang si Jesus ay nakikinig sa iyo. Verse 2, lumapit sa Kanya ang isang kitongin, lumuhod sa harapan niya, na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ko. Narinig ba ito ng Panginoon? Narinig. Bakit po? Dahil nakita ng Panginoon yung una, yung paglapit. Ikalawa, yung pagluhod. At ikatlo, yung panalangin na hinihingi ang kalooban lamang ng Panginoon. Kung ibig mo, malilinis mo. Kaya nga sabi ni James, huwag yung sabihin, aalis ako rin, magninegosyo ko rin, lalang kikita kami. No. Tanda ninyo, hindi nyo alam ang inyong buhay. Dapat sabihin nyo, kung lulutuin ng Panginoon. Ano man ang ginagawa natin, whatever we do all for the glory of God. Hanapin natin, sundin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa trabaho ito, sa negosyong ito, sa problema ito. Gawin natin para sa Kanya ikaluluwa natin. So dito, hiniling niya ang kalooban ni Jesus, hindi kanyang sariling gusto. Lahat tayo, minsan nananalangin, Lord, gusto ko nung dito, Lord, sana pagbigyan niyo ako, sana bigyan niyo ako ng pagkakataon. Pero ang gusto ng Panginoon, tulad nito, kalooban niya. Then, pag kalooban niya, at naniwala ka na kalooban niya hinihiling mo, so gawin mo lahat yung paraan na naayon sa kanyang kalooban at hindi mo kontra. Hindi salungat sa kanyang gusto. So, narinig ni Jesus. At anong ginawa ng Panginoon? Sinagot ba siya? Natural, sinagot siya. Anong sagot ng Panginoon? Sa verse 3. Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan niya ito at nagsabi, ibig ko na tumaling ka. Tama yung panalangin eh. Tama yung panalangin niya. Nakita ng Panginoon ang anong itsura niya. Kailangan siyang gumaling. Pero nais ang Panginoon marinig sa bibig natin ano yung ibig natin. Kalooban ba niya? So, ang sabi ng Panginoon, ibig ko. At dahil doon, siya ay nilinis. Now, mas na natin, alam naman natin sa panahon ni Jesus Christ, lang sa Old Testament, na ang isang kitongin ay isinumpayan. Hindi pwedeng maghihalo sa mga tao yan. At lalo-lalo na, kahit yung naupuan nila at tumupo ka, ituturing kang malinis. Kaya sila ay napakarumi. Pero dito, dahil nakita ni Jesus ang paglapit, nakita ni Jesus ang pagpapakambaba, nakita ni Jesus ang tamang panalangin, iniunat ni Jesus Kristo ang kanyang kamay. At ang sabi sa Mark chapter 1 verse 41, hinawakan pa. Bawal na bawal yun. Ganun ang Panginoon. Kung ano yung kailangan natin, yun ang kanyang aabutin at iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan. So, tinugon ni Jesus ang kitongin nito. Ang sabi ng Panginoon, ibig ka. Gumaling ka. Maging malinis ka. Yun ang gagawin ng Panginoon, talagang maging malinis tayo sa kanya. Ikatlo, yung una,
umasang si Jesus ay siyang kumakatagpo sa iyo. Umasang si Jesus ay nakikinig sa iyo. At ikatlo, umasang si Jesus mag-uutos din sa iyo. Mag-uutos talaga. Mayroon siyang pagkatawa sa iyo. Ngayon ikaw ay pinagalingan. Ang sabi sa verse 4, at sinabi ni Jesus sa kanya, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka at magpakita ka sa pare at ihandog mo ang kaloob na pinag-uutos ni Moises bilang patotoo sa kanila. Ibig sabihin, mga kapatid, sa madaling salita, tuparin mo ang utos ni Moises. Ano yung utos? Na makikita natin sa Leviticus yan, sa 14, na kapag ka ang isang tao may mga patat na puti dyan, check up sa pare at sila mag-desisyon, may kaitong ka. At kapag kayo pinagaling naman, titignan ng mga pare at sila rin magdideklara, pinagaling ka na. So may utos ang Panginoon dito. Pakatandaan natin, kung ating babasahin ang Matthew chapter 5 verse 17, hindi na pa rito si Jesus para sirain, kung dito pa rin ang kautusan. So ito, nagpapakita na dapat sundin ng titungin ito kung ano yung kautusan ni Moises. Dahil yun ang utos ng Panginoon. Gusto niya ng Panginoon makita mismo ng mga pare na siya'y pinagaling na. Pero anong ginawa nitong taong ito? Hindi siya sumunod sa sinabi ng Panginoon. At sabi pa sa Mark chapter 1 verse 43, pagkatapos na mahigpit siyang binalaan, kaagad niya itong pinalis. Sinabi niya, tiyakin mo, huwag kang sasabihin, wala kang sasabihin kanino man, kundi pumunta ka at magpakita sa pare at maghandog ka para sa paglilinis sa iyo ayon sa pinag-uutos ni Moises bilang isang patotoo. Now, alam naman natin, ang mga pare sa tayo ni Jesus Christ, namumuhay pa rin sa seremonya. Ang seremonya, mga kapatid, alam naman natin, no? Ginagawa ito, lahat ng seremonya, yung paghahandog ng ganitong bagay, pagdanak ng dugo, para maatong, para patawarin ang kanilang kasalukuyang kasalanan. Hindi yun sa kaligtasan. Batas yun eh. Ang kaligtasan ay yung sa promise na yung lahat ng seremonya lumalarawan kay Jesus. Hindi pa kasi pinapako si Jesus dito eh. Lumalarawan kaya dapat lang sundin ng tao ito yung kautusan ni Moises bilang tanda ng kanyang pananampalataya sa covenant of promise which is Jesus Christ. Ngayon, anong ginawa ng tao ito? Dahil sa kanyang katuwaan, hindi niya sinunod yung kay Moses, pero utos ng Panginoon. Kundi ang sinunod niya, kung ano yung biyaya na tanggap niya kay Jesus. Marami sa atin ang ganito, born again. Tuwan-tuwa tayo na tayo naligtas, pero tayo lumalabag sa utos ni Kristo. Na hindi nawawala ang kautusan pagdating kay Kristo. Naligtas tayo sa biyaya, pero ang kautusan ni Kristo, siya nagkukonvict ng ating present sin. Kung sinasabi mo walang kasalanan, ang sabi ng Banal na Sulatan, eh ikaw ay isang sinungaling. Tingnan nyo, gusto ko lang linawin. Exodus chapter 20. Nagsimula ang Ten Commandments sa verse 3, di ba? Kayo magkakaroon ng ibang Diyos makita sa atin. Pero yung verse 1 and 2, yun yung covenant eh. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, kayo ay pinalaya ko mula sa Ehipto. Kaya gawin ninyo ang utos na ito. So mayroon ng relationship ang Israel at ang Diyos na antira sila ng covenant of God. Kaya nga, dahil bilang ikaw pinalaya na dito sa physical ito, pinalaya, kaya sundin nila mga seremonya for their temporary atonement ng sin. Pero sa atin, kumakatawan dun sa promise, tayo pinalayan sa kasalanan, so gawin pa rin natin ang Ten Commandments para sa ating moral life. Di ba? Magandang asal pagsamba sa Diyos. So dito, may kita natin
Nagkasala ba ang tao ito dahil hindi niya tinupad yung sinabi ni Jesus sa palagay niya? Nagkasala at that point. Apektado ba ang kanyang kaligtasan ito? Kailangan niya talagang i-confess ito. Pero ang totoo rito, ang sabi sa kasulatan, hindi na makalapit si Jesus sa bayan sapagkat siya po ay pinalipunpunan ng tao. Naging hadlang yung pagsuway nitong tao nito dahil sa galak niya sa biyaya. Marami sa atin ganun. Dahil tungtuwa tayo sa biyaya ng kaligtasan, nagiging kapintasan tayo sa iba. Dahil di natin susunod talaga ang atong tinuturo ng ating Panginoon. Nasabi sa Luke chapter 5 verse 15, subalit lalo niyang ikinalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya anong nangyari? Nagtipon ang mga napakaraming tao kay Jesus upang makinig sa Kanya at upang mapagaling sa kanilang mga sakit. So, totoo naman talaga sa testimony niya, maraming lumapit kay Jesus. Pero hindi na makapasok si Jesus sa layunin ng bayan. Kaya ginawa ng Panginoon, umalis siya sa mundo, sa ilan, at nanalangin. Pero sabi ko, hindi ito kasalanan na kung saan magdadala sa kanya sa kapamakan, kundi ito ay naging hadlang sa ministeryo. Yung kami natin, nasa biyahe ng Diyos, tayo sasabihin, pero nakakalimutan natin tayo ay meron pa rin dapat sundin. Anong utos yun? Mahalin natin ang Diyos, mahal natin kapwa. Pag sinabing mahal natin ang Diyos, yung kanyang kautusan. Kapwa, yung practice natin sa kautusan. So, anong tinuturo nito sa atin? Kapag tayo'y napapasok sa mga mabibigan na problema, mga kapatid, iasa natin sa Panginoon sapagkat siya yung unang nakakatulong sa atin at samantalahin natin lumapit sa Kanya. Manalangin tayo, magpakababa tayo kung saan itinagda ng Diyos ang pulong panalangin. Prosyuke, ibig sabihin, a place na itinagda for prayers. Prosyukumay, prayer itself. So, doon po sa Acts 2:42, ang apat na dapat nandun tayo, prayer meeting. Doon natin katagpuin ng Panginoon. And then, hingin natin ang kanyang kalooban. Hindi yung kalooban gusto natin, hindi yung ating wants. Hingin natin yung kanyang kalooban na siyang means natin. Ano bang kinaharap natin? Ano bang kailangan natin? Unahin natin ang kanyang kalooban. At hindi tayo maliligo. At kung tinugon tayo ng Panginoon, huwag kaligtaan, sundin natin ang kautusan ni Jesus Christ. Dahil tayo nangunguhay sa kanya. Tayo na natin. Panginoon, salamat po sa dito. Hindi ang dito sa amin. Na hindi po maating talikta namin ang isa. At sa isa naman, ito yung aming pagkagaan ng higit pa sa isa. Kapwa ito, kalooban ng Panginoon. Sapagkat siya mismo nasabi, hindi siya naparito para sirain. Kundi ito pa rin ang kautusan hanggang hindi ito natutupad. At alam namin ito'y dahil sa katuparan ni Jesus Christ. Kaya kami namumuhay sa biyaya at napakagaan, napakasaya po sa amin na sumunod sa inyong mga utos sapagkat ito ang magdadala sa amin sa pangalanan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa